Umulan man o umaraw, sa bahay ng isa nating kumare, ang panahon lagi raw makulimlim. Si Maring Aika kasi may itinatago raw na maitim na lihim. Ang kanyang pilit ikinukubli, walang iba kundi ang maitim niyang kilikili. Sobrang bumaba po talaga yung self-confidence ko mula nung umitim po yung kilikili ko. Hanggang sa natuklasan niya ang produktong hulog daw ng langit. Pero ang inaakalang solusyon, hadid pala yung mas malaki pang problema. Ang kanyang kilikili kasi, nagpantal, nagsugat, at nasunog pa. Wala na po ako gana na makipag-usap sa ibang tao kasi iniisip ko baka makita nila yung kilikili ko, husgahan po nila ako. Magkaroon pa kaya ng liwanag ang madilim na problema ni Aika? Ang isa sa component na heavy metal niya, yung tinatawag natin na mercury. What's up, guys? At abangan din mamaya, tara na't mag-unboxing ng kabaong. Ay! Happy Sunday mga nanay, tatay, tropa at buong barangay. Teka, nakita niyo na ba dumating si Fink? Hi, Kuya Drew. Nandito ako. Ba, excited ka yata. At ang aga mo ngayon, Finka. Nag-enjoy ka ba sa first week mo? Omsin, Kuya Drew. Omsi. Mismo. Ikaw talaga, kala mo hindi ka malabi. Ayos yan, Fink. Dahil ang problema sa bahay, barangay at buhay, lagi tayong may solusyon dyan. Abangan nyo rin, Kuya Drew. Dahil may surprise ako sa inyong lahat. Wow. Pero dahil mabait ako, magbibigay na ako ng clue. Magbibigay ka ng mga clue? Ba, kinagalingan mo talaga, Tinka. Paandar ka dyan, ha? Gaya ng mga ka-amazing stories natin ngayong umaga. Ang isa nating kumare, may maitim daw na lihim. Magliliwanag pa kaya ang maitim na kilikili? What's up, guys? Unboxing tayo mga kaaha. Pero huwag magugulat kung ang inyong bubuksan. Mga kabaong. Inay. Ay! Isang may paa? Something fishy. At bibida rin ang iba pang pambihirang mga hayop. Maganda na sa kakaibang barkada reunion. Sa labanan ng talino at galing. Kakasaba ang tropa? Magkaroon pa kaya ng liwanag ang madilim na problema ni Aika? Ang isa sa component na heavy metal niya, yung tinatawag natin na mercury. Sa dinami-dami ng aspiring vloggers dyan, ang hirap talagang umisip ng content na angat sa iba, no? Isa sa mga kadalasang content, ang unboxing o yung pag-video ng mga package o kung anumang bagay na nakasilid pa. Pero kakaibang unboxing ang trip ng isa nating squad. Angat na angat talaga! Pati nga raw balahibo nyo aangat sa kaba? Natapos man ang Halloween, buhay na buhay pa rin dito ang katatakutan. Kasama ang mga patay. What's up, guys? Welcome back to my YouTube channel. Dahil sa content ng vlogger na si RJ Joaquin o Master Gala, ang usong-uso ngayong unboxing, ginagawa na rin niyang maging sa mga kabaong. Ay! Unboxing ito. Teka lang. Kanino kayang ataol to? Mga ka-master. Unang-una ko pong content ay yung nakita ko yung mga kabaong. Abandon na po siya at iniwan na po ng may-ari. Ngayon, chinay ko siya kung parang may buto pa. Hindi ko naman akalain na aabot ng 3 million views sa isang araw lang. Pero hindi lang daw for the views ang pagpili niya ng ganitong content, ha? Dahil si Master Gala, laking sementeryo raw talaga. Ang bahay raw kasi nila sa Bulacan, nasa likod lang ng libingan. So, ready na ba kayo, guys? Wala akong nadalang gloves eh. Gusto kong i-unbox kung may laman pa to. Hindi po tayo basta-basta nagbubukas ng gano'n nang hindi po siya abandoned or iniwan lang sa isang lugar. Madalas po talaga nakatambak na lang sa isang sulok. Abangan mamaya. Bukod sa pagbubukas ng mga abandonadong kabaong, iba't ibang kababalaghan din daw ang nare-record niya sa camera. Habang ako'y nagsasalita ay napansin niyong nakatingin ako sa bandang dulo. Bukod sa pagbubukas ng mga abandonadong kabaong, Kinakabahan ako, guys. Shawat 1/4. 10. Oh my gosh. Anong naman? iba't ibang kababalaghan din daw ang nare-record niya sa camera. Ilan nga raw sa mga hindi malilimutang gala ni Master G ang sementeryong ito sa Visayas.
dito. Bakit sila nagtutulos ng itim na kandila dyan? So ito mga master, ito yung mga kandilang itim dito na itinulos dito sa may harap ng malaking altar dito. Sumpang letter ito na na inano sa kanya ni Satanas. Pero ligtas at legal nga bang mag-unbox o magbukas ng kabaong ng ibang tao? Kung yung casket lang na pinag-uusapan natin at wala naman may-ari nung casket na yun, parang it can be considered as a garbage. Wala naman ako nakikitang problema dun sa ginagawa niya. Mabuti na lang din, mag-check ka din dun sa sementeryo kung meron nga nagmamay-ari. Bahagi pa rin yan ng paggalang natin, di ba, sa mga yumao. Hindi alam kung ilang years na yung span na nasa labas yun o kaya kung ano yung laman niya before. Kasi yung exhumation, yung pagtanggal ng bangkay sa kabaong, 5 years ang kailangan bago sila ilabas or i-contact ulit. Lalo na kung yung laman kasi ng objects is infectious. Ay, may nagbigti dito? Oh my gosh! Sa mga kamangha-manghang content, Kasi napakalalim, oh. Ay, lalim. hindi tayo naubusan. Pero iba yung pag-iingat lang dahil baka ang susunod yung mabuksan, may sorpresa palang hatid sa inyong bahay at kaligtasan. Aha! Guys, paki-comment kung anong tao si isda na to. Isdang may paa? Something fishy. May suot na ganun, kaliskis niya, makapal. Magkaroon pa kaya ng liwanag ang madilim na problema ni Aika? Ang isa sa component na heavy metal niya, yung tinatawag natin na mercury. Isdang may ngipin at isdang lumilipad. Lumangoy at bumida na ang mga yan sa AHA. Isa na namang kakaibang nilalang ang ating iimbestigahan ngayong umaga, mga kaha. Guys, paki-comment kung anong tao si isda na to. Dahil ang bali-balita, dito sa Batangas meron daw ditong isdang may paa. Ay, ang tigas niya, oh. Pati yung kaliskis niyang kapal. Something fishy. Sa nag-uumapaw ng mga biyaya ng katubigan dito sa Batangas, Guys, paki-comment kung anong tao si isda na to. Sino kakaalam kung anong klaseng isda ito. ngayon nga lang daw nakita ni Edmar ang isdang ito. May kamil pa, oh. Kulay orange. May makapal na kaliskis sa bandang ulo. At mistulang may mga paa. Kakaiba. Hindi ko po maano kung ano isda. Parang lapu-lapu yan. Sino kakaalam kung anong klaseng isda ito. Bale, yun po ay binigay lamang po sa akin ng aking katrabaho. Kasi hindi nga niya po lutuin dahil hindi niya kilalang isda. Kaso nga lang po nung nakita ko yung isda, parang nakakatakot po. May suot na ganun, kaliskis niya, makapal. Isda nga ba talaga ito o baka namang ibang uri pala ito ng yamang tubig? Bibitingin muna namin kayo sa matinik na kasagutan. Mula sa kakaibang isda, ang hahanapin naman natin ngayon ay isang rhinoceros na may dalawang sungay. Dito sa Waikambas National Park sa Indonesia, isinilang isang baby Sumatran rhino. Himalang may tuturing dahil ang mga ganitong species critically endangered na raw o malapit nang maubos. Ang Sumatran rhinos ang pinakamalit na rhinoceros na namumuhay sa kasalukuyang panahon. Ito rin ang nag-iisang Asian rhino na may dalawang sungay. Nababalot sila ng mahabang buhok na tulad sa woolly rhinos na extinct na for 12,000 years. Wow! Sa dinami-rami ng mga buhay ang nakita ko na, sa pictures, hindi naman close and personal, no? Ang isang ito ay sobrang kakaiba. Wala raw kasi itong nguso. Langoy naman tayo sa Florida sa USA. Gumapang ang pagtataka ng mga netizen matapos mag-trending ang isang maliit na alligator. Nawala ang kalahati ng kanyang upper snout o yung mahabang nguso. Kaya naman binansagan itong snoutless alligator. Ang hinala ng mga eksperto, posibleng napalaban daw ito sa iba pang buhaya o di kaya sumabit sa bitag, kaya naputol ang upper snout nito. Mabuti na lang at na-rescue ang kawawang buhaya. At kinupkop sa isang crocodile shelter. Pinangalanan nitong Jolene. Ngayon, balik tayo sa kakaibang isda na kaya raw maglakad sa dagat.
Kaya kung minsan ay napagkakamalang din daw itong maliit na buhaya. At tinatawag pang crocodile fish dahil sa matigas nitong kaliskis. Matapos may pagtanong ni Edmar ang kakaibang isda, agad niyang itong pinulutan. Napagalaman ko po doon sa pang-shorts ko, doon sa Facebook po. Mga parting Mindanao po, ang madami. May mga video po sila na iniihaw, tapos ginagataan, sinisinigang. Kaya nung nakita ko yung video nila, hindi na ako niluto ko na rin yung isda. Ang isdang kaya raw maglakad, tinatawag na minya-pinya o sa Ingles, armored sea robin. Binansagan din itong walking fish dahil hindi tulad ng ibang isda na kadalasan ay lumalangoy lang. Ang armored sea robin, mas pinipili raw maglakad gamit ang kanilang mistulang maliliit na mga paa. Pero ang totoo, ito ang kanilang spine na bahagi rin ng kanilang palikpik na nagbago dulot ng evolution. Sila ay madalas na natatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng dagat o seafloor. Meron around 50 species ng armored sea robin sa buong mundo. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa Pacific, Indian at Atlantic Ocean. Pero ligtas nga ba itong kainin gaya ng ibang inuulam nating isda? Oo, nakakain sila. At in fact, nahuhuli ito sa maraming parte ng bansa. At ayon naman sa International Union for Conservation of Nature, stable at hindi naman daw nanganganib ang bilang nito sa wild. Sa lawak ng ating karagatan, tiyak malalim-lalim pa ang kinakailangan nating sisirin para matuklasan ang iba pang uri ng isda sa mundo. Pero bago lang takaan, tiyakin munang ligtas at may sapat tayong impormasyon para hindi tayo malunod sa kapahamakan. Aha! Maaraw ba sa labas, pero tila masama ang panahon dyan sa kilikili nyo? Say no more, dahil heto na ang sagot sa kilikili problems mo! Wow! Teka, mga kumare, bago magpabudol, maniwala, mas mabuting alamin muna natin kung ito na nga ba ang solusyon sa inyong maitim na lihim. Bah! Mukhang may gulo na naman sa barangay ah. Kasi nating kumare, may tinatago rin na dark secret. Huh? Dark secret. Ay, nako. Maaraw man o maulan sa labas, bay, araw-araw naman, masama raw ang panahon sa kanyang bahay. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Bakit kaya? Tulad ng ibang mga babae, lagi rin inaabot ng siyam-siyam sa pamimili ng isusuot na damit itong si Maring Aika. Hindi dahil sa pagmimix and match o ayaw niyang umuulit ng damit, kundi dahil hiyang-hiya raw siyang lumabas ng bahay nang naka-sleeveless. Pero ngayong umaga, handa na raw siya para sa kanyang dark secret reveal. Kailangan kong itago talaga yung kilikili ko kasi once magsuot ako ng sleeveless, kitang-kita po talaga siya. Kahit t-shirt, pero pag maluwag yung manggas niya, makikita talaga once na maitaas lang kahit konti yung kilikili ko. Mas natatakot naman kasi ako na habang buhay na ganun na lang yung kilikili ko na sobrang itim. Believe it or not, kung ano-ano na rin daw ang kanyang sinubukan. Pero kahit pumuti pa raw ang uwak, hirap pa rin siyang ma-achieve ang maputing kilikili. Nag-start po ako sa whitening cream, ma'am. Tapos, mga deodorant na may mga whitening effect. Pero wala po talaga, hindi po talaga nagbabago yung sa kilikili ko. Hanggang mapadaan sa kanyang social media ang isang produkto na ang pangako, kaya raw paputiin ang napakaitim na kilikili. Nag-patch test naman ako nung unang gamit ko. Within 24 hours, wala naman naging reaction sa balat ko. Kaya tinuloy-tuloy ko siya. Pero ang inaakalang hulog ng langit, hatid pala'y sandamakmak pang problema. Matapos daw kasing gamitin ang produktong ito, ang kilikili ni Aika nagpantal, nagsugat, at nasunog pa. Everyday na napalala yung hanggang sa nakikita ko na pasunog na talaga siya. And hindi na talaga nakakatulog kasi sobrang kati na siya. Nakikita rin syempre ng mga magulang ko yung nangyari sa kilikili ko. And sinabihan din talaga nila ako na, yun, baka nakulam na ako. Ang mas nakababahala, marami na rin mga mari natin ang nabudol daw sa mga produktong gaya nito. If naka-receive kayo ng ganitong produkto, itapon nyo na. It is a poison. Kaya naman si Aika,
pinagsakluban ng langit at lupa. Magliwanag pa kaya ang buhay ni Aika? Pero bago natin sagutin yan, alamin muna natin ang punot dulo kung bakit nga ba umiitim ang ating mga kilikili. Alam niyo, iba-iba ang maaaring maging dahilan ng pangingitim ng kilikili. Isa na rito ay dahil sa post-inflammatory hyperpigmentation o rin tinatawag nilang PIH or P. Ito ang pangingitim ng balat dahil sa irritants tulad ng toxic chemicals at harsh environment conditions. Isa pang dahilan ay ang kakulangan sa pag-exfoliate ng balat. Kailangan exfoliate yan paminsan-minsan. At namumuo kasi yung mga dead skin cells. Maging ang pagsusuot ng masikip na damit, nagkakaroon kasi ng friction o pagkikis-kisi sa pagitan ng ating mga kilikili at ng tela ng damit dahilan para mangitim ang ating balat. Sa Pilipino, ang napansin ko, kaya lalong umiitim yung kilikili nila, sa kagustuhan nilang pumuti kung ano-ano yung pinapahid nila. So, kung minsan kinikis-kis nila yung kalamansi, lemon, ay yan mahilig talaga Pilipino sa mura at saka always available. So, yun, na-abuse nila yung mga substances na to, kaya nakakaitim. Kung may allergy ka sa blade, no, kasi blade is made of nickel. So, kung may allergy ka sa nickel, tapos lagi mo ginagamit yung pwede rin talagang umitim yung kilikili mo kasi ma-irritate or magkakaroon ng allergic reaction. Tapos kung ikaw ay medyo obese, nasa obese side, nakikis-kis yung dalawang balat mo, so may heat, humidity, and then friction, so all the more naiitim yung kilikili mo. Yung mga tawas na bobo, iniipit sa kilikili, so yun, nakakadagdag din yung sa irritation. Sa kabila ng madilim na sinapit ni Aika, binuksan niya ang kanyang sarili at ibinahagi sa social media ang mapait niyang karanasan. Maging awareness na din na kailangan talaga na kapag gagamit ng mga beauty products, kailangan i-check muna kung FDA approved, kung safe ba. Kasi hindi pwedeng basta na lang gamit ng gamit. Kasi sobrang laki naging impact sa akin. Pero dito sa AHA, ang problema sa bahay at buhay, lagi may solusyon. Sa halip na magpabudol sa kung ano-anong produkto nakikita lang natin online, ang pinakamabuting gawin, abay kumonsulta sa mga totoong eksperto. Ito nagtutuklap na. Opo. Ang pagkakaalam ko, meron siyang mga strong chemicals, heavy metals, no? Ang isa sa component na heavy metal niya, yung tinatawag natin na mercury. Tsaka alam ko din, may arsenic pa din yun eh. So, dalawa na, no? I'm not sure kung may lead din. Buti nga sa'yo, irritation lang ang side effect. Kasi ang reaction ko minsan delayed. So, in 24 hours, maaaring wala pa, no? Binalutan mo ba ng plastic, hindi pinahid mo lang, no? Opo. No, yun. So, kasi ang tamang patch test, yung dito mo ilalagay, mas maganda dito kasi pag nag-irritation, hindi naman kasama mukha mo. Mas maganda dito, i-apply mo siya, tapos cover mo ng plastic, i-overnight mo. Tapos the following morning, doon mo mas makikita kung merong bad effect talaga. Ang dami yung side effect. In fact, nakaka-damage ng central nervous system, no? May neurological side effect. Kung bisa nagkakaroon ka ng dementia, ayan, tapos seizure. Pinaka natutunan ko talaga is maging maingat sa mga product na ginagamit. Laging i-check yung content ng cream, ng produkto. Ugaliin talagang mag-research. Sa ating madidilim na problema, laging may solusyon. Pero ang tunay na panalo, yung mga hindi agad naniniwala sa kung ano lang ang mga nauuso. Dahil baka sa kahahanap natin ng instant remedyo, mauwi pa pala sa mas malaki pang peligro. Aha! Uy, pre! Long time no see, Kamusta? Kamusta? Hello. Big time ka na. Itong pare natin, wala pa rin pinagbago. Mahihain pa rin, no? Kamusta? Ako, humahaba na naman ang listahan ng mga reunion ngayong holiday season. Kayo ba yung laging nalilista na noisy sa klase? O kayo yung top 1 na sub-sub sa pag-aaral katulad ko? Actually, hindi. Kahit sino man kayo nun, may mahalaga talaga dapat sa inyong reunion, i-level up ang pagkikita. Di ba? Ngayong umaga, masasaya ang reunion kung idadaan natin sa intense na kompetisyon. Buhay na naman ang mga competitive dyan. Pabilisan, pautakan, at pagalingan. Ito ang Super Barkada Challenge. Ang mga kumasa sa ating hamon, ang TikTok celebrity na si Ice Arago. Kasama ang moshi niyang si Rich. At join din ang tropa nilang sina Nicole
at Vava. Hindi kami ganun kadalas magkita kasi busy din kami sa mga kanya-kanyang trabaho. Kapag nagkikita-kita kami, masaya, tawanan, gano'n. Kulitan. Minsan nagpa-plastikan din. Hirapan. Ganon. Bardagulan. Bardagulan. Ayan. At para sulit ang reunion ng Super Barkada, mapapasabak sila sa super intense na bonding experience. Ang Super Barkada Challenge natin ay magaganap sa pinakabagong indoor activity park na ito. Mula sa bansang Finland, narito na sa Pilipinas ang kauna-unahang branch ng Super Park sa bansa. Nang nagbukas ito noong nakaraang buwan lang sa Quezon City, hindi na raw magkamayaw ang maraming barkada at pamilya. Dahil sa mga level up game at activity na maaaring masubukan dito. So now, parents can now play with their kids. And it's also a very, very good venue for also barkadas to play together. Also enjoy physical fitness while having fun. Sa digital park na ito, merong 21 activities na swak sa kahit anong edad at pangangatawan. Mas interactive din ito dahil sa motion sensor technology. The management team, including the crew, had a global safety management training to be able to properly address, handle, and administer first aid. Alam niyo ba, Kuya Drew, na nahahati sa tatlong area ang Super Park? Sa Game Arena, makikita ang sports team activities para sa mga naghahanap ng kakaibang adrenaline rush. Ang adventure area naman, perfect sa mga chikiting kasama ang mga magulang. Kung hilig nyo naman ng trampolines at airbags, ang freestyle hall ang pwede nyong tambayan. Hahatiin natin ang barkada ni Ice sa dalawang grupo. Ang unang team, ang Team Moshi. At ang pangalawang team, ang Team Va. Ready na ba kayo? Ready! Para sa unang game, magpapatalbugan sila sa Super Pinball. So, andito kami ngayon sa una naming challenge, ang Super Pinball Challenge. Meron kaming tig 1 minute, tapos sisipain namin itong mga bola. Ayan, hanggang sa ma-hit namin yung mga scores. So, pataasan kami ng scores dito. Naku po, mukhang walang tumamang bola kina Ice. Alam nyo bang ang unang version ng pinball ay tinatawag na bagatelle? Na-imbento ito noong late 18th century sa France. Okay, so ano natin sa ating Super Pinball Challenge ay ang Team Va. So 1-0, pabawi kami ni Moshi. Pabawi kami! Bawi-bawi Team Moshi. Dahil sa Game 2, mapapalaban kayo sa Speed Dash. Kaso, mukhang kinukulang pa rin ng energy ang Team Moshi at natalo pa rin sila ng Team Va. 2-0 na ang score. Kaya pa ba? Takot yata sa bolang Team Va. At sa wakas, nakascore na rin ang Team Moshi. Para naman sa Game 4, susubukan nila ang pinaka-pinipilahang game dito. Natiyak relate ang mga gamer. Ito ang Valo Arena, kung saan pwede raw kayong mahulog sa kumukulong lava. So, the goal is to stay on the green box. Green box? Where's the green box? Naku po, unang round pa lang, nagkalaglagan agad sa lava ang Team Moshi at Team Va. Don't worry mga kaaha, hindi totoong lava ang babagsakan dito. Ang Valo Arena kasi ay isang mixed reality game. Dito, para bang naghahalo ang physical at virtual reality gamit ang high-tech na imaging technology. Kaya naman feel na feel ang kaba sa lava. Panalo ulit ang Team Moshi sa Game 4. Aba, mahigpit ang laban ah.
sino na kaya ang tatanghaling super winner? At para magkaalaman na, tumalo na tayo sa last and final round. Ang Valo Jump na isa ring mixed reality game. So sa last round, ang lalaroin namin ay ang Valo Jump. Ayan, may lalaroin kaming mga games dyan using the trampoline. So magtatalon lang kami dito. Go Baba! Go Baba! Go Baba! Nakasan mo! Ang nanalo sa final game ay ang Team Va. Parang bumalik ako sa pagkabata, kaya super enjoy. Kahit nanakit yung mga tuhod ko, kaso sobrang saya talaga. Sa halagang 600 at 200 pesos naman sa mga below 90 cm kids, super fun ang 2 oras na paglalaro nyo sa digital park na ito. Super Park Philippines activities have passed the World Health Organization's daily requirement for physical fitness for kids and adults. There are many digital activities inside Super Park that are all mind-engaging. So basically, it triggers for you to think and as well as move at the same time. Ngayong holiday season, dapat i-level up na ang mga sunod-sunod na reunion. Kasama ang pamilya at buong barkada. Aha! Grabe, ang daming kaalaman at solusyon ng natuksan natin, di ba, Tink? Omsim, Kuya Drew. Omsim, very... Oh. Teka, hindi ka ba uuwi? Di ba yung labasan sa kabila? Una ka na, Kuya Drew. Maghahanap lang ako ng bagong kaalaman. Grabe naman yung dedikasyon nito. Okay Pwede ka na mag-Christmas leave niyan. Just kidding. Mga ka-AHA, i-check nyo na rin ang aming official Facebook page, AHA! And of course, our TikTok account, AHA_GMA. Dahil dyan din kami maglalapag ng mga bagong panda. Sa susunod na linggo, marami pang solusyon sa inyong mga problema sa bahay, barangay at buhay ang ihahatid namin. Dahil sa ating fun kaalaman, kayo ang panalo dito sa AHA!